Isa pong magandang hapon pa rin sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan pa rin po tayo. Wala po tayong ibang hinihiling sa Panginoon sa bawat araw, kundi yung patuloy tayong makaranas ng kanyang divine protection sa bawat araw. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay. At sa oras nga pong ito mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy sa ating Bible reading. Napaka salimuot na po ng ating mundo ngayon. Ngunit gaano man po kasalimuot, magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Kaya inaanyayahan ko po kayo muli na buksan po ang unang Kronika, chapter 17. Ang title po nito, ang mensahe ni Nathan kay David. Nang si Haring David ay nakatira na sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Propeta Nathan, ang tahanan ko'y yari sa sidro, samantalang nasa tulda lamang ang kaban ng tipan. Sinabi ni Nathan, gawin mo ang inaakala mong mabuti sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit ng gabi ring iyon, kinausap ni Yahweh si Nathan, wika sa kanya, puntahan mo si David at sabihin mong hindi siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Kung sa bagay mula ng pangunahan ko ang Israel hanggang sa araw na ito ay wala pa akong tirahang templo, ang tahanan ko'y tuldang palipat-lipat. Gayunman, kahit saan ako magpuntang kasama ang bayang Israel, wala isa man sa mga hukom na itinalaga kong tagapanguna ang sinumbatan ko o pinaghanapan man kung bakit hindi ako ipinagtayo ng bahay na sedro. Sabihin mo sa kanyang inalis siya sa pagpapastol ng mga tupa upang pangunahan ang aking bayang Israel. Sinamahan ko siya saan man pumaroon at sa harapan niya'y pinuksa ko ang kanyang mga kaaway. Sabihin mong ang ngalan niya'y mabibilang sa mga bantog sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng sariling lupain at hindi na sila pahihirapan ng ni gagambalain ng masasamang tao. Gaya ng nangyari sa kanila nang unang maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel. Pasusukuin kong lahat ang kanyang mga kaaway at gagawin ko siyang dakila. Ipagtatayo ko siya ng kanyang tahanan. Sabihin mong kung siya'y mamatay, patatatagin ko ang kanyang sambahayan at isa sa mga anak niyang lalaki ang hahalili sa kanya. Patatatagin ko ang kaharian nito. Ang kahalili niyang ito ang magtatayo ng aking bahay at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Ako ang magiging ama niya at kikilanlin ko siyang anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya, di tulad ng ginawa ko sa sinundan niya. Siya ang pamamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon, hindi malilipol ang kanyang lahi. Sinabi nga ni Nathan kay David ang lahat niyang narinig at nakita sa pangitain. Ang panalangin ni David. Dumulog si David kay Yahweh at sinabi, ako at ang aking sambahayan ay di karapat-dapat sa kabutihang ginawa mo sa akin. Ang kabutihang ito'y patuloy mong dinaragdagan at ngayon ay may pangako ka pa sa aking sambahayan, Yahweh. Ibinilang mo na ako sa magiging dakilang lalaki sa ganitong pagpaparangal mo sa akin. Ano pa ang masasabi ko? Lubos mo akong kilala sa pagtingin mo sa iyong lingkod at ayon sa iyong kalooban. Ipinahayag mo ang mga kahangahangang bagay na ito. Wala pa kaming narinig na tulad mo. Yahweh, walang Diyos maliban sa iyo. Mayroon ba sa daigdig na maitutulad sa bansang Israel? Tinubos mo siya sa pagkaalipin upang maging bayan mo. Nabantog ang iyong pangalan dahil sa ginawa mong mga
kababalaghan. Pinalayas mo ang mga bansang dinatna ng bayan mong ito at inialis sa Ehipto. Yahweh, tinanggap mo ang bayang Israel na maging iyo magpakailanman at kinilala ka namang Diyos nila. Kaya pagtibayin mo ang iyong sinabi tungkol sa iyong lingkod at patatagin magpakailanman ang kanyang sambahayan kung magkagayon, kikilanlin ka't dadakilain ng mga tao at sasabihin nila, si Yahweh ang Diyos ng Israel ay puno ng mga hukbo at matatatag sa harapan mo ang sambahayan ng iyong lingkod na si David. Ikaw na rin ang naghayag sa akin ng iyong panukalang patatatagin ang aking sambahayan, kaya malakas ang loob kong dumalangin sa iyo, ikaw ang Diyos Yahweh, at ang mga dakilang pangakong ito'y ginawa mo sa iyong lingkod, kaya pagpalain mo ang aking sambahayan magpakailanman. Chapter 18. Pagtatagumpay ni David. Hindi nagtagal at nalupig ni David ang mga Filisteo, nasakop niya at nakuha ang Gat at ang mga nayo nito. Tinalo niya ang mga Moabita at ginawang alipin mula. Nooy inatasan niyang magbayad ng buwis ang mga ito. Tinalo rin niya si Haring Hadarezer ng Suba nang ito'y papunta sa Hamat upang magtayo ng bantayog sa may ilog Euphrates. Nakasamsam si David ng 1,000 karwahe, nakabihag ng 7,000 mga ngabayo at 20,000 na kawal. Pumili siya ng mga kabayo para sa 100 karwahe at pinilay ang natira. Nang sumaklolo kay Hadarezer ang mga taga-Syria, buhat sa Damasco, nilipol ni David ang 22,000 sa kanila. Pagkatapos, nagtayo siya ng mga himpilan sa Damasco. Pinabuwis ang mga mamamayan nito at ginawang alipin saan man makarating. Si David ay nagtatagumpay sa tulong ni Yahweh. Ang mga baluting ginto na nasamsam ni David sa mga alipin ni Hadarezer ay dinala niya sa Jerusalem. Napakarami ng tansong nasamsam niya sa Tibha at Kun, mga lungsod ni Hadarezer. Ito ang ginamit ni Solomon sa pagpapagawa ng kawang tanso at mga haligit kagamitang tanso sa templo. Nang mabalitaan ni Haring Tuo ng Hamat na nilupig ni David ang buong hukbo ni Hadarezer, sinugo niya ang kanyang anak na si Hadoram upang batiin si David. Si Hadarezer ay kaaway ni Tuo. Nagpadala siya ng mga sisidlang ginto, pilak at tanso, at ang mga ito'y itinalaga ni Haring David kay Yahweh. Itinalaga rin niya ang iba pang nasamsam niyang ginto at pilak sa ibang mga bansa, sa mga Edomita, mga Moabita, mga Amonita, mga Filisteo, at sa mga Amalisita. Si Abisai na anak ni Sarvia ay nakapatay ng 18,000 sa lambak ng Asin. Nagtayo siya ng mga himpilan sa Edom at ang mga Edomitay naging alipin ni David. Gayon, pinapagtagumpay ni Yahweh sa David saan man siya makarating. Naghari si David sa buong Israel at pinamahalaan niya ito ng buong katapatan. Si Joab na anak ni Sarvia ang inilagay niyang puno ng hukbo at si Josaphat na anak ni Ahilud ang ginawa niyang tagapagtala. Si Sadok na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang ginawang mga punong saserdote. Si Sabsa naman ang ginawa niyang kalihim, ang tagapangasiwa sa mga bantay na Keroteo at Peliteo ay si Binaya na anak ni Juwaida. Ang mga anak naman ni David ang kanyang kanang kamay sa palasyo. Nilupig ni David ang mga Amonita at mga taga-Syria. Chapter 19. Hindi nagtagal at namatay si Nahas na hari ng mga Amonita. Ang anak niyang si Hanon ang humalili sa kanya. Sinabi ni David, "Napakabuti sa akin ni Nahas, kailangang kaibiganin ko rin ang kanyang anak."
kaya nagpadala siya ng mga sugo upang ipatid ang kanyang pakikiramay kay Hanon sa pagkamatay ng ama nito. Pagdating ng mga sugo, sinabi sa kanya ng mga prinsipe ng Amon, "Naniwala ka bang ipinadala ni David ang mga sugong ito upang parangalan ang iyong ama? Hindi kaya naparito ang mga yan para maniktik at humanap ng paraang malupig ang ating bansa? Sa gayoy ipinahuli ni Hanon ang mga sugo ni David. Pinaahitan ng balbas at ginupit ang kanilang kasuutan hanggang sa bewang bago pinaalis. Ngunit nahihiya silang umuwi nang malaman ni David ang nangyari. Iniutos niyang salubungin ang mga ito at ipinagbiling sa Jericho muna tumigil hanggang hindi tumutubo ang kanilang balbas. Alam ng mga Amonita na ang ginawa nila ay ikagagalit ni David, kaya nagpadala si Hanon ng 1,000 talentong pilak sa Mesopotamia, Syria, Maaka at Suba upang umarkila ng mga karwahe at mga bayo at mga ngangabayo sa mga dakong iyon. Nakakuha sila ng 32,000 na karwahe at nakasama pati ang hari ng Maaka at ang kanyang hukbo. Doon sila humimpil sa tapat ng Mediba. Dumating din ang mga Amonita mula sa kanilang mga lungsod at humanda rin sa paglaban. Nang malaman ito ni David, pinalabas niya ang kanyang mga mandirigma sa pangunan ni Joab. Lumabas ang mga Amonita at humanay sa mga pasukan ng lungsod, samantalang ang kanilang mga haring kakampi ay humanay naman sa kapatagang malapit doon. Nang makita ni Joab na 2 pangkat ang kaaway nila at nanganganib sila sa unahan at likuran, nag2 pangkat din sila. Pumili sila ng matatapang na mga Israelita at pinaharap sa mga taga-Syria. Ang mga iba naman na pinangunahan ng kapatid niyang si Abisai ay pinaharap sa mga Amonita. Sinabi niya rito, "Kung dadaigin kami ng mga taga-Assyria, tulungan mo kami. Kung kayo naman ang madadaig ng mga Amonita, tutulungan namin kayo. Kaya laksan ninyo ang inyong loob. Lalaban tayo ng buong tapang, alang-alang sa ating mga kababayan at sa mga lungsod ng ating Diyos. Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos." Nang nagsagupa na ang pangkat ni Joab at ang mga taga-Syria, napatakbo nila ang mga ito. Nang makita ng mga Amonita ang nangyari, pati sila'y umurong papuntang lungsod. Tinugis naman sila ng pangkat ni Abisai. Pagkatapos, nagbalik na si Joab sa Jerusalem. Nang makita ng mga taga-Syria na wala silang magagawa sa Israel, humingi sila ng tulong sa mga kasama nila sa ibayo ng ilog Euphrates. Tumugon ang pangkat ng pamumuno na pinamumunuan ni Sophak, puno ng hukbo ni Hadarezer. Agad ibinalita ito kay David at noon day inihanda niya ang buong lakas ng Israel. Tumawid sila sa Jordan at humanda sa paglaban. Sinalakay sila ng mga taga-Syria, ngunit napaurong na naman ito ng hukbong Israel. Nakapatay sila ng 7,000 nakakarwahe at 40,000 kawal na lakad, pati ang puno nilang si Sophak. Nang matalo ng Israel ang hukbo ni Hadarezer, sumuko ito at nakipag-ayos kay David. Mula noon, hindi na ito tumulong sa mga Amonita. Chapter 20. Pinarusahan ang mga Amonita. Sa pagsisimula ng taon, panahon ng digmaan, lumabas ang hukbo ng Israel na pinamumunuan ni Joab at sinalakay ang mga Amonita. Umabot sila sa Raba at pagkatapos kubkubin, sinunog nila ito. Nasa Jerusalem si David ng panahong iyon pagkat hindi siya kasama sa pagsalakay. Kinuha niya ang mamahaling batong palamuti ng korona ni Milcom at inilagay sa kanyang korona. Ang korona ni Milcom ay ginto at tumitimbang ng 75 libra. Marami rin siyang nasamsam sa lungsod. Binihag niya ang mga mamamayan
Binigyan niya ng mga lagari at iba't ibang kasangkapang bakal na matatalim at matutulis at sila'y pinagtrabaho. Gayon din ang ginawa niya sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng mga Amonita pagkatapos sila'y nagbalik sa Jerusalem. Pakikipaglaban sa mga higanting Filisteo. Di nagluwat at nakalaban naman nila ang mga Filisteo sa Geser. Sa labanang ito, napatay ni Sibikay na Husatita si Sipay, anak ng higanting si Rafa, at nalupig ang mga Filisteo. Sa isa pang pakikidigma laban sa mga Filisteo, si Labmi na kapatid ni Gulayat na Hiteo ay napatay ni Elhanan na anak ni Jair. Ang tagda ng kanyang sibat ay sinlaki ng tahilan ng Habihan. Sa isa pang labanan na naganap naman, sagat ay may sumipot na isa pang higante na anak din ni Rafa. 24 ang daliri nito. 6 sa paat kamay nang hamakin niya ang Israel. Pinatay siya ni Jonathan, ang pamangkin ni David, sa kanyang kapatid na si Simya. Ang mga higanting ito'y buhat sa lipi ni Rafa, sagat at nasawi silang lahat sa kamay ni David at mga tauhan niya. Chapter 21. Ang pagtatala at ang salot. Ibig guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan ni David na magsenso. Dahil dito, inutusan ng hari si Joab at ang mga pinuno ng hukbo na kunin ang bilang ng mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa Dan at iulat sa kanya. Ngunit sinabi ni Joab, halimbawang ang mga tao'y paramihin ni Yahweh ng makasandaang ibayo, hindi ba sila'y mga lingkod mo? Mo pa rin, at ikaw ang kanilang marangal na hari. Bakit pa ninyo binalak iyon, kamahalan? Bakit pa ninyo bibigyan ng daan na magkasala ang Israel? Ngunit ang utos ng hari ang nanaig, kaya't si Joab ay naglibot sa buong lupain at nagbalik sa Jerusalem. Sa buong Israel, nakapagtala siya ng 1,100,000 na kawal, at sa Juda naman ay 470,000. Ngunit hindi niya isinama ang lipi ni Levi at Benjamin, pagkat labag sa kanyang kalooban ang utos na ito ng hari. Nagalit ang Diyos sa ginawang ito ng hari, kaya pinarusahan niya ang Israel. Dahil dito, si David ay dumulog sa Diyos. Napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Yahweh. Isinasamo kong patawarin mo ako sa aking kahangalan, sabi niya. Sinabi ni Yahweh kay Gad, pumunta ka kay David at papiliin mo siya sa 3 parusang ibibigay ko. Lumakad nga si Gad at pinapili si David sa 3 parusang ito. 3 taong tagutom, 3 buwang pananalanta ng mga kaaway, o 3 araw na salot sa lupain na isasagawa ng anghel ni Yahweh. Ano ang sagot mo para masabi ko kay Yahweh? Tanong ni Gad kay David. Ako'y nasa gipit na katayuan, tugon ni David. Ibig kong sa kamay ni Yahweh mahulog yamang mahabagin siya. Ayokong tao ang magpahirap sa akin, tulad ng sinabi ni Yahweh. Nagkaroon ng salot sa Israel at 70,000 ang namatay noon. Sinugo ng Diyos ang isang anghel upang wasakin ang Jerusalem. Ngunit nang tinutupad na ang utos, nakadama siya ng pagkahabag, kaya't sinabi niya, tama na, huwag mo nang ituloy iyan. Ang anghel ay nakatayo sa tabi ng gikan ni Ornan na isang Hebusyo. Tumingala si David at nakita niya ang anghel ni Yahweh sa pagitan lang ng langit at lupa. May hawak itong espadang nakaamba sa Jerusalem. Si David at ang matatanda ay nagsuot ng damit sako at nagpatirapa. Tumawag siya sa Diyos. Ako po ang nag-utos na itala ang mga tao. Ang bayan ay walang kasalanan, kaya ako at ang aking sambahayan na lamang ang inyong parusahan. Huwag ninyong idamay ang mga tao. Inutusan ng anghel si Gad upang sabihin kay David na magpunta sa gikan ni Ornan at magtayo roon ng dambana ni Yahweh. Sumunod si David. Gumigiik noon si Ornan kasama ang 4 na yang anak na lalaki nang makita nila ang anghel.
Nagtago ang mga anak niya. Nakita ni Ornan na dumarating. Dali lang po mga kaibigan na. Nakita ni Orna na dumarating si David kaya't sinalubong niya ito. Nagpatira pa siya bilang pagbibigay galang. Sinabi ni David, bibilhin ko ang lupang ito para patayuan ang dambana ni Yahweh, para matigil ang salot na namiminsala sa bayan. Kunin na lang ninyo at huwag na ninyong bayaran, tugon ni Ornan. Kayo na ang bahala kung anong gusto ninyong gawin. Narito na po ang mga turong panghandog, ang kahoy na panggiik na ito ang gawin ninyong pangatlong panggatong, pati ang butil na panghandog ay narito rin, lahat ng ito'y sa inyo na. Ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi, basta babayaran kita ng gusto sapagkat di ko gustong maghandog ng hindi pinamumuhunanan. Kaya't binayaran ni David ng 600 pirasong ginto ang lugar na iyon. Nagtayo siya noon ng dambana para kay Yahweh. Pagkatapos nagdala siya ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Tumawag siya kay Yahweh at dininig naman siya. Buhat sa langit ay bumaba ang apoy na tumutupok sa mga handog sa dambana. Iniutos ni Yahweh sa anghel na itabi ang espada at sumunod naman ito. Dito natiyak ni David na siya dininig ni Yahweh, kaya naghandog nga siya sa giikang iyon. Ang tahanan ng Diyos na ginawa ni Moises sa ilang at ang dambanang sunugan ng mga handog ay nasa mataas na dako sa Gabaon, ngunit hindi makasamba si David pagkat natatakot siya sa espada ng anghel. Sinabi ni David, ito na ang magiging templo ni Yahweh at dambanang paghahandugan ng Israel. Chapter 22. Ang mga gagamitin sa pagtatayo ng templo. Ipinatapon ni David ang lahat ng dayuhan sa Israel at ginawang tagalabas ng mga batong gagamitin sa gagawing templo ng Diyos. Naghanda siya ng maraming bakal para gawing pako at pang-ipit sa mga pintuan. Marami rin siyang tinipong tanso, anupat hindi na ito matimbang sa kabigatan. Karaming tabla at trosong sedro ang dinala ng mga taga-Sidron at taga-Tero. Sinabi ni David, napakabata pa ng anak kong si Solomon, wala pa siyang karanasan, kaya ihahanda ko ang lahat ng kailangan sa pagtatayo niyang templo ni Yahweh. Kailangan ito'y walang kasing ganda para mabantog sa buong daigdig. Bago siya namatay, ipinatawag niya si Solomon at sinabi, ipagtatayo mo ng templo si Yahweh ang Diyos ng Israel. Matagal ko nang binalak na gawin iyan upang parangalan ang kanyang pangalan, ngunit sinaway niya ako. Sinabi niya sa akin na marami akong nautang na buhay sa mahabang panahon ang aking pakikidigma, kaya ayaw niyang ako ang magtayo ng templo para sa kanya. Ngunit ipinangako niyang ako'y pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Mamumuhay ito ng payapa at hindi gagambalain ang kanyang mga kaaway habang siya ay nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon. Sinabi pa niya sa akin, siya ang magpapagawa ng aking templo. Ituturing ko siyang anak at ako'y magiging ama niya. Mananatili siya sa trono ng Israel magpakailanman. Sinabi pa ni David, sumayo nawa si Yahweh anak ko, magtagumpay ka nawa sa pagtatayo ng kanyang bahay. Loobin nawa ni Yahweh na magkaroon ka ng karunungan at pagkaunawa upang masunod mo ang kanyang kautusan. Ang pag-unlad mo'y masasalig lamang sa maingat na pagsunod sa kautusan at mga tuntuning ibinigay niya kay Moises. Magpakalakas ka, magpakatapang, huwag kang matatakot, ni panghinaan ng loob. Sinikap kong magtipon ng lahat ng kailangan sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. Ako'y naghanda ng may 4,000 toneladang ginto at humigit kumulang sa 40,000 toneladang pilak. Ang tinipon kong tanso't bakal ay di na kayang timbangin sa kabigatan. Handa na rin ang mga kahoy at batong kailangan. Kung kulang pa'y bahala ka nang
magdagdag ang mga manggagawa sa lahat ng uri ng gawain. Tagatabas ng bato, kantero, karpintero at ang mga di mabilang na dalubhasa at sanay sa ginto, pilak, tanso at bakal ay nakahanda na. Kaya simulan mo na at tutulungan ka ni Yahweh. Inutusan ni David ang mga pinuno ng Israel na tumulong kay Solomon. Wika niya, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh. Hindi niya kayo hiwalayan, kaya nagtamasa kayo ng kapayapaan sa anumang lugar. Niloob niyang malupig ko ang dating nanirahan sa lupain ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh, kaya buong puso't kaluluwang italaga ninyo sa Kanya ang inyong sarili. Kumilos na kayo. Itayo ninyo ang templo ni Yahweh upang madala roon ang kaba ng tipan at ang mga kagamitan sa pagsamba sa Kanya. Chapter 23. Ang gawain ng mga Levita. Nang maging mahina na si David dahil sa katandaan, inilagay niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. Tinipon niya ang mga pinuno ng Israel, mga saserdote at mga Levita. Ang mga Levitang nakatala mula sa gulang na 30 taon pataas ay 38,000. Ang mga itinalaga sa pangalaga at paglilingkod sa templo ay 24,000. Ang ginawang mga pinuno at mga hukom ay 6,000 at 4,000 naman ang kinuhang mga bantay sa pintuan. Ang magpupuri kay Yahweh sa saliw ng mga tugtugin ay ginawa ni David ay 4,000 rin. Ang mga ito'y pinagtatlong pangkat ni David ayon sa tatlong anak ni Levi, sina Gerson, Coat at Merari. Ang mga anak ni Gerson ay sina Ladan at Semai. Tatlong anak ni Ladan, si Jehiel, ang pinakapuno, si Zitam at si Joel. Tatlo rin ang anak ni Semai, sina Silumit, Hasiel at Haran. Sila ang mga pangulo ng sambahayan sa pangkat ni Ladan. 4 ang anak ni Semai na kapatid ni Ladan, sina Jahat, Zena, Jeyos at Berias. Ang pinuno nila ay si Jahat at si Sena ang pangalawa. Nagsama na sa paglilingkod ang mga sambahayan ni Jeyos at Berias pagkat sila ay kakaunti. Ang mga anak ni Coat ay apat, sina Amram, Isyar, Hebron at Uziel. Mga anak ni Amram sina Aaron at Moises. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay itinalaga upang siyang mag-iingat habang panahon ng mga bagay na sagrado. Sila ang magsusunog ng mga handog sa harapan ni Yahweh, maglilingkod sa kanyang pangalan at magpapala sa bayan magpakailanman. Ngunit ang mga anak ni Moises ay ibinilang na karaniwang Levita. Ang mga anak ni Moises ay sina Gerson at Eliezer. Sa lahi ni Gerson, si Sibuel ang pinuno. Kay Eliezer naman ay si Rehabayas na kaisa-isa niyang anak na babae. Maraming anak si Rehabayas sa lahi ng pangalawang anak ni Coat at ni Isyar. Si Silumit ang pinakapuno. 4 na anak ni Hebron ang naging pinuno ni Najarias, Amarias, Hasiel at Jikamiam. Sa anak naman ni Uziel, 2 ang naging pinuno, sina Mikas at Isaias. Ang mga anak ni Merari ay sina Mali at Musi. Anak ni Mali sina Eleazar at Sis. Si Eleazar ay walang anak na lalaki panay babae. Ang mga ito ang napangasawa ng kanilang mga pinsan sa lahi ni Sis. 3 naman ang mga anak ni Musi, sina Mali, Eder at Jerimot. Ito ang bumuo sa lipi ni Levi ayon sa angkan at sambahayan. Bawat isa mula sa edad na 20 pataas ay katulong sa paglilingkod sa templo. Sinabi ni David, ang bayang hinirang ay binigyan na ng kapayapaan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, at ginawa na niyang tahanan ang Jerusalem magpakailanman. Hindi na bubuhati ng mga Levita ang tuldang tipanan at ang mga kagamitan sa paglilingkod. Iyan ang dahilan kaya natala ang mga Levita mula sa gulang na 20 pataas. Sila'y tutulong na lamang sa mga saserdote sa gawain sa loob ng templo. Sila ang maglilinis ng mga patio
mga silid, itinalagang kasangkapan at iba pang mga gawain sa bahay ng Diyos. Sila rin ang bahala sa tinapay na ihahandog, harinang panghalo sa mga panghandog, manipis na tinapay na walang libadura. Sila rin ang magluluto ng tinapay na walang libadura at mag-iingat ng lahat ng uring takalan at panukat. Umaga't hapon, haharap sila kay Yahweh upang magpuri at magpasalamat. Gayon din, kung may handog na susunugin, kung araw ng pamamahinga, bagong buwan at mga takdang panahon, ang mga Levita nga ang mga ngalaga sa tuldang tipanan at sa dambana at tutulong sa mga saserdote sa lahat ng gawain sa bahay ni Yahweh. Ayan mga kaibigan, hanggang dito po tayo sa chapter 23 from chapter 17. Alam niyo po, nakakatawa naman si Haring David kahit sinabi ni Yahweh sa kanya sa pamamagitan ni Tanba na pinausap ng Diyos na hindi si Haring David ang magtatayo ng kanyang templo o ng kanyang bahay, kundi ang kanyang anak na si Solomon. At bilang magulang ni Solomon, bilang tatay, napansin niyo po ba na talagang inihanda niya ang lahat ng mga materyales o gagamitin ni Solomon para gumawa ng bahay ni Yahweh. Ano po, talagang kahit man si David ay isang hari at matanda na, mahina na, pero andoon pa rin yung kanyang puso bilang isang ama ni Solomon. Ano po, at mabuti naman itong si Solomon at nakinig din at kanya ding sinunod kung ano yung sinasabi ng kanyang amang hari na si David. Alam niyo mga kaibigan, kahit man sa panahon natin, no, kahit ang mga anak natin ay may mga pamilya na, meron pa rin mga panahon na kailangan pa rin nilang makinig sa kanilang mga magulang at pakinggang mabuti yung mga sinasabi o yung ina-advise ng mga magulang kung ano ang maganda, mabuti, upang sa ganon maging maayos din po ang kahihinatnan ng mga bagay na nais na gawin ng isang anak. At bilang mga anak naman ng Diyos, lagi po nating sinasabi na lagi po tayong makinig sa salita ng Diyos at patuloy nating gawin o sundin ang tuntunin ng ating Panginoon upang tayo po ay hindi mapariwara. Ang isang anak ng isang magulang, kapag nakikinig ang isang anak sa sinasabi ng magulang, ito hindi napapariwara. Ang mga anak naman ng Diyos, kapag tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos at patuloy na sinusunod at ginagawa ang tuntunin ng Diyos, tayo naman po ay hindi mapapahamak. Ano po, ang kaligtasan pa rin ay magmumula sa Panginoon at hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa, yan po ay bunga na lamang ng ating pananampalataya sa Diyos at wala pong ibang daan, wala pong ibang daan sa buhay na ito o sa mundong ito para makamtan natin ang kaligtasan, kundi ang tanging nag-iisang daan ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Ano po mga kaibigan? Kaya lagi po tayong makinig ng salita ng ating Panginoon at sikapin po natin itong sundan o gawin kung ano man ang mga bagay na nais ng Diyos na iparating sa atin, ipahayag o ipaalala sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ayan mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Tayo po ay nakahalos 3 video ngayong araw. Isa po kaninang umaga sa benepisyo ng dahon ng malunggay. Isa po sa ating sharing sa panahon ng bagong panahon sa mundong ito. At ngayon po ay ang chapter 17 to 23 ng unang kronika. So, salamat po mga kaibigan. Salamat po sa oras na inyong ibinibigay sa aking mga video. Pagpalain po kayo
patuloy ng ating Diyos dahil kayo po ay nagbibigay ng oras sa ating Panginoon. Kaya hanggang dito na naman po muli, magtatapos ang ating Bible reading at loobin po ng ating Panginoon kapag hindi pa po dumating ang ating Diyos sa araw ng bukas, tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano po, mga kaibigan, ingatan po kayong lagi ng ating Panginoon at patuloy pong pagpalain ang bawat area ng bawat buhay nating lahat. Ito po ang aking laging samot dalangin sa ating Panginoong Hesus. Amen.